Ang mga pintang ito ay isa sa mga pinagmamalaki nating mga Pilipino. Isa siya sa pinagmamalaki ng ating bayan. Kayamanan ng ating lahi, ulirang guro, kapagmahal na magulang at sa kanyang pamilya. Napakarami niyang mga achievements. Halos lahat yata ng awards, nakuha niya na. Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi sa iba't ibang bansa. Proud Pinoy, kabisitero. Itong pigeon fancier natin, kilala siya at ang kanyang mga pamilya sa sining. So, tara na, ituloy na natin yan. Go na yan! Ito ang Bisitero. Gawa po ito ng sister ko nung siya ay, I think, ilang taon ba siya nito? 14 years old. Opo, so, opo, imagine niyo at age 14, yan na po yung mga trabaho niya. So, ano po, again, ipininta po niya mula sa puso niya, mula sa memory rin po niya. Saka mapapansin niyo po sa family collection, meron pong mga paintings na ang subject matter ay almost pare-parehas. Like for example, Moriones Festival o kaya Scene from China. Reason behind that is, as a family, we always travel together. So, makikita po natin yung mga works na may kanya-kanyang version o take on particular subject. Ayun po. Gaya po nun sa China, nakasama po ako doon dati, 6 years old po ako. So, yun po yung first international art exhibition na nasamahan ko sa family. Ito pong paintings naman na narito, actually, mga ano po, gawa niya nung siya ay 11 years old and 12 years old. Mapapansin po natin na at that age, talagang malalaki na po yung ginagawa niya. So mula po doon sa mga works niya nung bata siya, ito na po yung mga trabaho niya. Sino po gumawa ito? Yung brother niyo? Opo, si Sang Kunjan. Yan. 11 years old po siya dyan, tapos yun yung 12. Again, from ano po naman to, Marinduque, yung festival po doon, Moriones Festival. Ayan. Talagang nagtra-travel po kasi yung family sa Philippines para po talagang ma-capture po yung mga tradisyon ng Pilipinas sa canvas po. Yung paa, talagang iba po yung paa ng tao ngayon. Talagang talagang na-capture siya nung subject. Kaya after po noon, ipininta niya uli. Yan, nakuha na po niya. Yung mga alaga niya? Opo. Yung, naalala ko pa po yung scene na yan eh. Sabi po sa akin, Paul, hawakan mo tong tandang. Tapos upo ka lang dyan. Tapos in-sketch po niya ako. Tapos after po noon, tapos na. Nakita ko na po, ipinipinta na niya yon mula doon sa study. Tapos, doon sa nung pinipaint na niya, nagkaroon na po dito sa foreground ng iba pang mga manok. Tapos, ayun po, natapos niya nung 15. Opo, 15 years old po siya niyan. Wow! 15 years old pero ang gawa niya parang akala mo mga nasa 50. Opo. Ano po kasi talaga, sa po namin, talagang pagising po, may mga gawaing bahay, papakain ng mga alaga, wawali sa paligid. Pero pagdating po ng 8 o'clock, paint na po lahat yan. Yun na. Opo. Kaya ng father niya. So ito pong painting na to, ito po yung ginawang cover sa singing group ni national artist Mr. Ryan Cabiab na Smoky Mountain. Yes, opo. So yung album po na ginawa nila, ito po yung ginawang cover. Yung Paraiso? Yes, iyon po mismo. Iyon po mismo. Sina Mr. Tony Lambino, Miss Geneva Cruz, yan po mga yan. So, naalala ko rin po yun eh. Nag-ano pa sila dito. Yung first performance nila, ginawa nila dito sa, luckily, doon sa parang family reunion. Yung po yung first public, nila. So, nakakatawa. Ito po namang painting dito sa likod ko, ipininta rin nung nadoon po yung kapatid ko sa China rin. As a family na nag-travel po kami. Pag-uwi sa Pilipinas, ako ulit sa canvas. Ayan, from study. Ito po painting na to, kung mapapansin natin, ito po yung isa sa mga pinaka-recent niyang work dito sa Family Collect. Makikita niyo po yung
isang parang ecosystem. Nandiyan po yung mga ibon, mga insect, may puno. So, mapapansin lang po natin na mayroon pong dalawang taong nagkakaingin doon sa corner. So, ang pinaka-message po pala ng kapatid ko dito is, ano po mangyayari dito sa mga to kapag ang tao ay patuloy sa pagsira ng kalikasan. So, isa po yung parang panawagan niya yan na iligtas po yung mga yung environment natin. Opo. Age 28 po yung ginawa niya yan. Exhibit din po. At yung pong lahat ng makikita niyo po mga ibon dyan, mga actual na alaga niya. Tapos po yung except lamang po doon sa mga kinatay na. Yun lang po yung hindi niya alaga. Pero the rest, mga alaga po niya lahat yan. Ito naman po, gawa ni Ate Joy. Ano po siya? Fourth from the eldest. Hilig naman po niyang ipinta ay yung mga bata. Yung po yung mga gusto niya mga ipinta. Kagaya po ng isang painting na to, nakikita niyo po maraming mga bata dyan. Karamihan po dyan mga pamangkin po namin. Tapos mga tiyahin, mga lola, yun po yung mga kasama. Yes, opo. Sila po mismo. Even po sa pagkakalapate, mahalaga po yung exposure din. Hindi po yung kung parang nananalo na tayo, hindi na tayo mamamansin ng iba. Dapat pumupulot pa rin po tayo. Ayun, bukas pa rin sa development. So ito naman po yung mga works ni Ate Joy. So karamihan po ng mga subject matter nga po makikita natin dito sa trabaho niya, yung mga bata. Yun po yung hilig niya mga ipinta po. Yeah, so kagaya po nito, Pahiyas Festival sa Lukban, Quezon naman po. Wherein isa po yan sa mga lugar sa South, binibitawan natin ng mga ibon. Training, yan po. Isa po yan sa madalas din puntahan ng mga ibon ko po pag race na po ng South. Yan. Itong Michael, brother yun to, sir? Opo. Bali, third from the eldest. Tapos ang hilig naman po niyang ipinta ay yung mga portrait ng mga tao, mga mukha, faces, ganun pa. As a matter of fact, ito po yung isa sa mga painting niya na ginawa niya, wherein yung ginamit niyang subject ay yung buong pamilya niya. So, ito po yung kapatid ko na si Sangko Michael, and then yung wife po niya na si Dr. Ami, and then ito po yung tatlong anak po nila. And ipininta po niya to after po nung pagbisita na naman nila sa Batanes. Yun. Apa. Opo. Saka po yung yung headgear na ginagamit nila. Opo. Eruption naman ng Mayon volcano. Opo. Ginamit po naman yung subject or mga model, yung family members. So, buong pamilya niya nandiyan po. Yung nanay ko po nandiyan din. Mga ibang kapatid ko po. Ayan. Opo, another scene sa Batanes. Tapos ito po mismo yung mga souvenir nila doon. Tayo ito. Hindi nila pa rin ito. Opo. Tapos ito po yung sinasabi ko kanina. Yung nakita po natin doon sa batang unahan nung... Opo. Ito po yung painting na gawa po nung brother ko na si Dico Noel. Nasa second from the eldest na po tayo. Itong painting pong ito yung pinaka-thesis niya sa tatay ko po. Kasi as a family po, nabanggit ko po kanina parang isang magkakaiswela kami at ang teacher po namin ay yung tatay ko po. So, bago po talaga graduate sa tatay ko, mag-present muna ng thesis at i-defend. So, ito po yung thesis na present niya at i-defend niya. Ano naman po ang story niya dito? Ito po, basically kapag gumawa po kasi ng thesis, it should be yung pinaka-best at yun po yung pinaka-major na painting na magagawa at that particular time. So ito po, ang setting po na ginawa ng kapatid ko po ay yung Canyaw Festival. So, yung mismong guy po na unang nag-throw ng spear, siya po yun. And then, isinama po niya yung tatay ko, nandun sa side na yun. Opo. At actual po rin niya kasing na-experience yan. Kaya yun po yung fresh na fresh sa kanya at that time, yun po yung pininta niya. Yun po. Seascape. Pagdating sa tubig, yun po yung hilig niya ipinta. Ito pong
isang painting na ito, ipininta po niya nung 17 years old po siya. Pagkatapos kung mapapansin po natin, yung reflection ng tubig talagang buhay na buhay. Sobrang nare-relax po daw talaga siya sa tubig, hilig po niya talaga ang tubig. At hanggang ngayon po, may mga alaga rin po siya mga isda, iba-ibang isda. Opo, hilig po niya. Basically, ito po yung pinaka-sentro po ng, sabihin na natin, yung puso ng museum. Kasi po, sa gitna, meron pong family pond na nandun sa garden. Makikita po na. Po mga kabisitero, paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!